Hindi po papel ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung ma-dismiss yun, i-raise sa Department of Justice. Malamang meron ding mga victim survivors sa US na in-interview o nagbigay ng testimonya dun sa FBI. Kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na-freeze yung assets nila doon at kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Quiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? I think Quiboloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin, sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming iniimbestiga.